Paano kung ang isang salita, isang simpleng technical na salita na may malinaw na kahulugan sa buong mundo, ay biglang binago at ginamit sa paraang nakamamatay? Ngayon, yan mismo ang hihimayin natin. Titingnan natin kung paano ang salitang neutralization ay naging sentro ng isang kontrobersyang umabot sa buong mundo. So heto ang magiging takbo ng usapan natin. Uumpisahan natin sa technical definition, tapos titingnan natin kung paano ito biglang nag-iba ng anyo at syempre, ano ang naging mga resulta nito hindi lang dito, kundi sa international stage. Okay, first things first. Mahalaga na maintindihan natin ang salitang neutralization ay hindi yung pang-araw-araw na salita lang. Sa mundo ng militar, pulisya at international law, isa itong term of art. Meron itong napaka-espesifiko at technical na kahulugan. Kayo, ano bang unang pumapasok sa isip nyo pag narinig nyo ang salitang yan, i-neutralize? Pag-isipan nyo muna saglit bago natin silipin yung opisyal na kahulugan. Ayan, ayon mismo sa Geneva Conventions, ang neutralization ay ang paghinto sa kakayahan ng isang target. Ang ibig sabihin, gawin siyang hindi nabanta. Ang pinaka-keyword dito ay incapacitation, hindi elimination. So hindi ito automatically nangangahulugang pagpatay. At alam nyo, itong konsepto na to na hindi ito tungkol sa pagpatay ay consistent sa iba't ibang larangan kung saan, buhay at kamatayan ang nakataya. Tingnan natin. Kitang-kita dito yung pattern, di ba? Sa militar, sa intelligence, sa nuclear security, sa tactical policing. Iisa lang ang diwa. Pigilan, harangin, patigilin ng banta. Malinaw na hindi ito nangangahulugang pumatay by default. Kaya, in short, ang global standard ay ito. Ang goal is stop yung threat, hindi necessarily i-eliminate yung tao. Ang priority dapat palagi, hulihin siya at gamitan lang ng pinakamababang puwersang kailangan, de-escalation. Pero, dito na nagiba ang lahat. Dito na natin makikita kung paano yung isang salita na may malinaw na international meaning ay biglang nagkaroon ng ibang, mas madilim na interpretasyon sa konteksto ng Pilipinas. Ito yung turning point. Ito yung pinakaugat ng lahat, ang Command Memorandum Circular 16, 2016. Sinasabi dito na ang layunin ay ang neutralization ng mga sangkot sa illegal na droga. Okay, pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng neutralization sa dokumentong ito? Kung babasahin niyo yung buong circular, paulit-ulit ginamit yung salitang yan. Pero heto yung malaking problema. Ni minsan, hindi nila binigyan ng kahulugan, hindi nila dinefine kung anong ibig sabihin ng neutralize. Kaya ang nangyari, naiwan itong malabo at bukas sa kung anumang interpretasyon ng mga pulis sa field. At eto na nga yung naging epekto. Ayon mismo sa testimonya ni Lieutenant Jovi Espinido, na isa sa mga nasa front lines ng kampanya, ang pagkakaintindi daw nila sa ground sa mga salitang tulad ng neutralize ay direktiva na pumatay. Dito natin nakikita yung disconnect sa technical meaning at sa naging actual na practice. So ngayon, tingnan natin yung naging tunay na epekto nito, lulobes na tayo sa mga papel at dokumento at silipin natin kung anong nangyari sa mga komunidad at sa mga kalsada. At ito yung naging paulit-ulit na kwento, ang nanlaban narrative. Napansin ng United Nations na yung mga police report madalas halos magkakamuka, para bang cut and paste na lang yung lingwahe para i-justify yung mga pagkamatay. Sa report ng UN, lalong lumakas yung pagdududa nila sa opisyal na kwento. Nakita sila ng mga patterns tulad ng mga baril na may iisang serial number pero nare-recover sa iba't ibang crime scene at sa iba't ibang biktima. So, paano nangyari yun, di ba? It really makes you think. At hindi lang yan. Isa sa mga direktang resulta ng kampanya, ang mga kulungan natin nagsikip ng todo. Umabot sa 534% ang congestion rate. Grabe, di ba? Isang numero na nagpapakipa kung gaano kabigat ang naging epekto nito sa ating justice system. Sa gitna ng lahat ng opisyal na ulat, may isang boses mula sa siyensya na nag-oferta ng ibang perspektibo. Yan ay ang trabaho ni Dr. Raquel Fortun na nagsagawa ng sarili niyang pagsusuri sa mga labi ng mga biktima. At dito, kitang-kita yung matinding pagkakaiba. Sa mga death certificate, ang nakalagay na sanhi ng kamatayan ay madalas natural, tulad ng pneumonia. Pero sa forensic findings ni Dr. Fortun, malinaw, mga tama ng bala. Tinawag niya pa ngang auto-slip ang mga state autopsy dahil madalas sobrang babaw daw ng pagsusuri at walang internal exam.
Dahil sa lahat ng ebidensyang ito, umabot na sa international stage ang buong issue. At dito na pumapasok ang International Criminal Court o ICC. So ang investigasyon ng ICC ay nakasentro sa tanong na ito. Yung mga pagpatay ba ay widespread and systematic, malawakan at may sistema? At kung oo, resulta ba ito ng isang state policy? Kasi yan ang legal na basihan para ituring itong crimes against humanity. Ayon sa prosecution ng ICC, may 3 pangunahing punto ang kaso nila. Una, may di umano'y reward system. Ikalawa, may bigla ang paglobo sa bilang ng mga napatay ng pulis. At ikatlo, at ito'y napaka-importante sa usapan natin, yung mismong salitang neutralization ang nagsilbing legal at moral na panakip para sa kampanya. So, heto yung dalawang panig ng debate. Para sa prosecution, malinaw na sistematiko to at bahagi ng state policy. Ang sagot naman ng depensa, yung mga mararahas na salita ng Pangulo, hyperbole lang daw yon o pagmamalabis at walang direktang ebidensya na kumokonekta sa retorika at sa mga pagpatay. Kaya iiwan namin kayo sa isang tanong. Kapag ang isang salita na may malinaw na kahulugan ay binigyan ng bago at mas madilim na interpretasyon, ano pa ba ang nawawala? Hindi lang yung kahulugan, di ba? Nawawala rin ang due process, ang pananagutan, at marahil ang mismong hustisya.